So, magandang gabi po sa ating lahat. Una po sa lahat, glory to God na banal na nasa langit, ng Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ng Israel, ng Bible. No? And glory to God, to the Lord Jesus Christ. Glory to the Lord Jesus Christ, our God, na aking Panginoon. No? Glory to God. No? Ang lahat ng papuri sa Panginoon. No? And yun, sa Diyos lahat ng luwalhati sa pag-share ng Bible, ng Gospel. Pagpalain ng Panginoon itong mensahe niya, no? Ang biyaya niya, ang tulong ng Panginoon, ang presensya niya, at ng gayabay ng Banal Espiritu na din sa akin sa pag-share, no? And God bless you sa lahat ng mga manonood, and sa Panginoon ang papuri. And itong pag-share ko po ay not religion, not money o ano man, but for the Lord God Jesus, the gospel, no? Salvation is a free gift of God sa lahat ng mankind na ipinapaabot ng Diyos regalo, no? So yun ang pag-aaralan po natin. So yun ang maririnig ko. So ngayon po, yung ating babasahin sa Bible, ito po yung kalagayan natin sa Diyos, bawat isang tao sa buong mundo at lahat ng tao, no? So basahin po natin Romans chapter 3, no? Verse 10 po. Ito sabi po ng Bible, Romans chapter 3 verse 10, as it is written, there is none righteous, no, not one. So isa pa po, as it is written, there is none righteous, no, not one. Sabi po ng Bible, walang matuwid, wala kahit isa. So wala pong matuwid sa ating lahat dito sa lupang to, kasama po ko sa harapan ng Diyos. Lahat po tayo hindi matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi po tayo lahat perfect. Hindi po tayo lahat, kasama po ko, no? Ang Diyos lang ang perfect ng Bible, no? Si God, no? Si Jesus, yan. So yun, sabi po ng Bible, hindi tayo matuwid. Kaya ito pa po sabi ng Bible, kalagayan natin sa Diyos. Romans 3:23 po, sabi ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. So isa pa po, for all have sinned and come short of the glory of God. So sabi po ng Bible, ang lahat nga ay nagkasala at hindi nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So lahat po tayo mga tao sa buong mundo, kasama po ko, ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Sabi sa Bible, lahat po tayo, walang hindi, no? Pantay lahat na nagkasala sa Diyos, kasama po ko, no? So yun, sabi ng Bible, makasalanan po tayo sa harapan ng Panginoon, hindi matuwid, no? Ngayon, ano po mangyayari sa makasalanan? Ito din po ang sabi ng Bible. Sabi sa Bible, Romans 6:23 po, sabi dito, for the wages of sin is death. Sabi po ng Bible, ngunit ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. For the wages of sin is death. Sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sabi po ng salita ng Diyos. So lahat tayo po, ang hatol ng Diyos, kamatayan. Anong tinutukoy po ni God na kamatayan? Dalawa lang po. Ang tinutukoy ni God dyan, physical, mamamatay tayo. Yan ang dahilan kaya namamatay ang tao sa buong mundo. So pagkat tayo pong lahat nagkasala sa Diyos, makasalanan. So pangalawa pong kamatayan naman, ito po yung mapapamak yung ating kalos sa impyerno sapagkat tayo po yung nagkasala sa Diyos. So yun ang parusa ng Diyos sa atin, sabi sa Bible, sapagkat tayo makasalanan, no? So pag namatay tayo, doon tayo pupunta. Yun ang hatol po ng Diyos sa atin. Tayo po yung makasalanan, pupuntang impyerno. Yun po ang nakakalungkot, no? Sabi ng Bible po, yun ang katotohanan, no po? So ngayon po, paano naman ako maliligtas doon sa impyerno bilang makasalanan? Anong paraan? Sinabi din po ng Bible, no? Ito po sabi ng Bible, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Sabi din po yun sa Romans 6:23. Basahin ko po ulit, no? But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So sabi ng Bible po, ngunit ang regalo ng Diyos ay
buhay na walang hanggan sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. So, merong regalo po ang Diyos sa atin. Sabi ng Bible ay buhay na walang hanggan. Matatagpuan sa ating Panginoon Jesucristo. Yung kaligtasan po, regalo ng Diyos sa atin. Free gift, binibigay sa atin ng libre, walang bayad. So, ang dahilan kung bakit po may Christmas, sapagkat sa bayan ng Israel, sa bayan ni David, isinilang ang tagapagligtas po, ang Savior. Sino po yun? Si Jesus Christ, the Son of God, ang aking Panginoon na sinabi ng Bible, ang tagapagligtas. Sinilang yung paraan para maligtas ang tao sa impyerno. Isinilang na 2,000 years ago. Si Jesus Christ po yun, of Nazareth, the Son of God, King of the Jews, yung Savior, sinilang na, yung tagapagligtas. Siya po yun yung regalo ng Diyos sa atin. The greatest gift of all, si Jesus po yun, yung salvation. So regalo po ng Diyos ang kaligtasan, no? Sabi sa verse na yan. At by the way, para malaman nyo bakit naging regalo, no? Kasi si Jesus Christ po ay napako sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago sa bayan ng Israel, sa Golgotha na lugar. Napako si Jesus sa krus po at namatay, nilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ano pong dahilan kung bakit napako si Jesus sa krus? Binayaran niya pong ating sala. Sabi sa Bible, no? Sa scriptures, Jesus paid the price of sins of mankind at the cross. So, no, basahin po natin yon. Sabi sa Romans chapter 15 verse 3 to 4. Ito po. For I deliver unto you first of all that which is also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. Yan po sabi ng Bible. Sabi po ng Bible, namatay si Jesus Christ para sa ating mga kasalanan, sabi sa scriptures, no? At nilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. So yan ang dahilan po kaya kung bakit napako si Jesus sa krus. Binayaran po ni Jesus ang ating kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo para maligtas tayo sa impyerno po. Ganon tayo inibig ng Diyos, tayo mga makasalanan po, no? Siya nagbayad, kaya ngayon binibigay ng Diyos ang kaligtasan regalo, gift na walang bayad, kasi si Jesus po ang nagpagod, nagtrabaho ng kaligtasan doon sa krus ng Kalbaryo. Siya nagbayad, siya yung perfect na Diyos na hindi nagkasala ay kailan dito sa lupa, no? Na Diyos na nagkatawang tao, hindi nagkasala, perfect God, si Jesus, perfect, at yung nagkatawang tao siya dito, perfect din, God siya na nagkatawang tao sa flesh, kasi babayaran yung kasalanan ng mankind, no? Yun ang dahilan kaya siya napunta sa mundong ito, no? To pay our sins, sabi sa scriptures. Kaya kung makikita nyo dito sa verse, yun ang dahilan ng Pasko. Namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, nilibing, muling nabuhay sa ikatlong araw. Namatay, nilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. Kaya ang kaligtasan po, regalo na ng Diyos. Meron na nagpagod, nagtrabaho si Jesus po. Tatanggapin na lang natin. Nasa atin kung tatanggapin natin o hindi. By faith. Ano? At true repentance din, and trust and faith to Jesus para maligtas tayo. Ito sabi po ng Bible. Acts chapter 20 verse 21 po. Sabi po ng salita ng Diyos. Basahin po natin, no? Acts chapter 20 verse 21, sabi ng salita po ng Diyos, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Ako man, utos po ng Diyos sa lahat ng tao, na sa Hudyo, sa mga Grego, na utos ni God command na kayo'y magsisi, no? At manambalik sa Diyos at manampalataya sa Panginoon Jesus. Yung sabi ng Bible, magsisi, no? At manampalataya sa Panginoon Jesus, magtiwala bilang Panginoon at tagapagligtas mo, no? Yan sabi ng Bible. Ngayon, tayo po yung magpa-pray sa Diyos ng isang pagsisisi at pagtanggap po sa Panginoon. At
kayo po ay sumabay sa panalangin ng pagtanggap. So tayo yumuko. Amang Diyos na banal, inaamin ko po na ako po ay makasalanan sa inyong harapan at walang kayang gawin upang maligtas mo sa impyerno. Ako po ay nagsisisi at humingi ng tawad ng buong puso sa inyo, Amang Diyos na banal, sa aking mga kasalanan nagawa. At tinatanggap kita by faith na may pagtitiwala pa ni Jesus na aking Panginoon at tagapagligtas ko ng buong puso ko. Yung ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, na namatay ka doon, nalibing at muling nabuhay sa ikatlong araw para sa aking kasalanan na ako'y tubusin ng iyong dugo. Salamat po. Thank you, Lord Jesus, for saving my soul. In the name of Jesus Christ. Amen. So, yun po. So, ngayon po, totoo po sa inyong puso yon, ito po ang pangako ng Diyos sa atin. Sa mga tumanggap sa Panginoon Jesus, ito po ang pangako ng Diyos sa atin. Sabi po dito, sa Romans chapter 10, verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shall believe in thy heart that God that raised him from the dead, thou shall be saved. Yan po sabi ng Bible. Sa Tagalog, kung iyong ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na binuhay siya ng Diyos sa mga patay, sabi ng Bible, maliligtas ka. Inagtiwala po na nampalataya sa Panginoon Jesus, tumanggap kay Jesus na Savior niya, sabi ng Bible po, sabi nasa natin, saved na. Saan po? Doon sa impyerno. Hindi na mapapamak forever doon. Yan ang sabi ng Bible po. Pabasa pa po tayo ng scriptures. Acts chapter 16 po, verse 31. Ito sabi ng Bible po. 16:31 po sabi ng Bible. Acts chapter 16, verse 31. Sabi ng Bible po, and they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house. Ulit po, Acts chapter 16, verse 31. And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house. Sabi ng Bible, sabi dito, manampalataya ka sa Panginoon Jesus at ikay maliligtas at ang iyong sambahayan. Kaya yung tumanggap kay Jesus na Savior na, nagtiwala na ng pataya po, sabi ng Bible. Sabi nasa natin, verse, saved na. Pangawakan niyo po yung promise ni God sa atin. Pagtiwalaan niyo po yan. Nagtiwala kayo sa Panginoon Jesus po na yung Savior, sabi ng Bible, saved na tayo. Saan po? Sa impyerno habang buhay. Yan po ang pangako ng Diyos. Kahit sa John 3:16 din po, kung alam niyo po yun. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Inanampalataya po sa Panginoon Jesus, nagtiwala, sabi ng Bible, hindi na mapapamak. Saan po? Doon sa impyerno. May nagtiwala ng palataya sa Panginoon Jesus na anak ng Diyos, sabi ng Bible, may buhay na walang gana, saved na. Hindi na mapapamak sa impyerno. Yan ang sabi ng Bible. Forever yan, wala nang tanggal. Eternal life nga po eh. So yun po yun, yung mensahe. So pangawakan niyo po yun, ang pangako ng Diyos. Glory to God po, in the highest na banal, ang Diyos ng Biblia, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ng Israel, at Diyos ko na isang hingpil, si God na nabanal na nasa heaven. Glory to God, to the Lord Jesus Christ, ang buong puso ko. No, doon ang papuri. At God bless you po. Salamat sa mga manonood. Sa Diyos po ang kapurihan sa lahat ng ito. Bye-bye.